Okay, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa nagte-trending ngayon. Na ito na nga, lupa ng Pilipinas, bininta na sa mga Chinese. Ito na. Pogo Island. Dapat ka bang mag-alala? Cavite Governor Remulla offer 10 million to anyone who can prove his family's ties Pogo. Ito na mga kaibigan. Pogo sa Cavite, sobrang laki daw. Yung Pogo sa Bamban, anak lang yon. Ito na, ang nanay. 10 million pesos. Yun ang ibibigay na reward ni Governor John Vic Remulla kung sino ang makakapagpatunay na yung pamilya niya, pamilya Remulla, ay involved sa Pogo operations dito sa Pilipinas. Ngayon, nag-umpisa to dahil alam naman ng lahat na yung dating pagmamayari nilang Island Cove sa may Kawit, Cavite ay ngayon meron ng Pogo doon. Yung tinatawag nga nilang Pogo Island. Ngayon, itong Pogo Island na to ay isa sa pinakamalaking Pogo operation sa buong Pilipinas. Kaya sinasabi nga nila yung sa Bamban Tarlac, wala daw yun kumpara dito sa Pogo Island na to. At ano yung pinagkaiba nila? Yung sa Bamban Tarlac is about 7.6 hectares. Itong Pogo Island sa Kawit, Cavite is 36 hectares. Ay, grabe, ang laki. Ibig sabihin, 7.6, 5 beses? Ha? 5 nga. 3, 7, 5 nga! Oh my God. 5 beses ang laki dito sa ano. Ang laki nga, oh. Napanood ko to dati, itong sa Kaalaman. Or Pinoy Mystery ba yun? Ito, dati puro puno. Puro puno siya. Okay? Isla. Green na green. Ngayon, oh, puti-puti na. Puro building na. Pugong-pugo na, mga kaibigan, ha? Grabe ito. Pogo Island. That's 5 times bigger than the one in Bamban Tarlac. Sobrang laki nga nito, as a matter of fact, na kaya daw nito maglagay ng mga 30,000 people dito sa loob ng complex na to. At maraming mga netizens nag-aalala ngayon kung ito ba dapat yung tinitignan natin at kung pinoprotektahan ba ng mga Remulla at ng ating gobyerno itong malaking Pogo operation na to. Okay. Ay, alam na. Alam na pag mga ganyan, okay? Kasi nga, sa ngayon, sa tingin ko lang yung Pogo sa Cavite, ay medyo parang 50-50 pa ang pag-iimbestiga dyan ng government. Kasi nga, alam na, mahirap ang maging gwapo. O, di ba? Sino ang senador na mga ngahas? Okay? Sino ang politiko na mga ngahas na banggain? Okay? Or hearing itong Pogo sa Cavite, di ba? Parang alam na. Okay, continue lang. So let's look at some facts muna, no. Itong lupa na to kung nasaan yung Pogo Island ay dating pagmamayari ng mga Remulla. At binedala tong lupa to dito sa Pogo na to. Ibig sabihin si ano talaga ang may-ari niyan, Remulla. Okay. Alam na. Okay, sold it in 2018 at according to their declaration, sinabi nila na nagbayad daw sila ng 400 million pesos in capital gains tax. Ngayon, with a capital gains tax of 6%, ang ibig sabihin nun, binenta nila itong lupa na to for 6.66 billion pesos. Ay, grabe! Ang laki, 6.6 billion. Kaya pala ito si Remulla ay namimigay ng pabuya. Okay, bibigay daw ng pabuya, 10 million. Ibig sabihin, yung pabuya niya, ano lang niya yan? Barya. Kung mapapatunayan mo raw na si Remulla daw, okay? Ay kasabwat doon sa Pogo. Sabi niya, hindi. Okay? Pero, yung lupa kanila dati. Ngayon, bininta na niya. Kaya, linis pangalan na siya. Bibigay siya ng 10 million kung mapapatunayan na siya ay kasabwat. Okay? Ganon. Pero dito lang tayo, continue lang tayo. Pero Chinese na may-ari. Chinese na. Pero yung Chinese na may-ari ng ito, matagal na ng itlog sa Pilipinas. Galing Hong Kong. Okay? Wow. Bilyonaryo na ang mga Remulla dahil lang sa sale na to. Wow, ang dami pera niyan. Bilyon-bilyon na. Okay. So per square meter, lumalabas yan about mga 18,500 pesos per square meter. At isipin mo, yung palang yung ginastos sila para bilhin yung lupa. And I think they spent another 8 billion pesos para gawin lahat ng mga structures dun sa loob ng compound na to. At ang bago pa yun, ibig sabihin,
Dami pira, mga kaibigan, ha? Tanong ngayon, kanino nila binenta itong lupang to? So, nag-research ako at nakita ko dito na binenta nila itong lupa na to to Pogo called Oriental Games Limited. Oh. And Oriental Games Limited is owned by Oriental Group. Sino ang may-ari na itong Oriental Group na to? Ang nagpapatakbo na to ngayon at ang general manager niya ay si Kevin Wong. And Kevin... Ay, naririnig ko na ito. Mayaman nga ito. Kevin Wong, yung anak ito ng mayaman din Chinese sa Pilipinas. Ayun nga. Wong is young. Right now, he's probably early 30s. Mga 31, 32 siguro to. Ang bata pa nito. So nagtaka ako, sino ba tong Kevin Wong na to? Ang yaman naman niya. Dumalabas, Kevin Wong is the son of casino junket operator Kim Wong. Ngayon, sa mga may... Kim Wong. Napatawag nito sa Senado eh. Hindi alam, Kim Wong has been in the Philippines for a very long time. According to some news articles, sumalabas dito that he was an immigrant from Hong Kong na dumating sa Philippines nung bata pa siya. Yun At sabi ko, dumating siya bata pa. dito na siya sa Businessman Pilipinas siya. yumaman. He opened restaurants, and then in all those restaurants he opened, marami siyang mga nakilala mga business people at mga politicians, at dito niya binild yung kanyang empire. At yung unang pasok niya into the casino business is as a junket operator in Clark, Pampanga. Tapos dito, he raised 1 billion pesos to be able to open yung una niyang Pogo called Eastern Hawaii Leisure Company. Ganon. Ibig sabihin niya, nagsimula ng Pogo-Pogo. Okay, kurti niyo lang. Ngayon, itong si Kim Wong apparently is very, very well connected sa political scene. Alam niyo yung mga Pogo, yung Pogo, yung ina-advertise, product din ng Pogo, yung ina-advertise sa mga vlogger. Alam mo yung makapanood ka sa Facebook, okay? Sabihin ng vlogger ay, ito yung games na madali lang manalo. Konting pindot lang, chuk, panalo ka na agad. Yan yung product din ng Pogo yan, mga kaibigan. Okay? Kaya pag nakakita kayo ng vlogger or doon sa Facebook na nagpo-promote ng mga sugal-sugal, product ng Pogo yan. Okay? Okay, continue lang. Lagi kang talo dyan. Kaibigan siya ni former Mayor Alfredo Lim, and then naging kaibigan din niya si former Mayor Lito Atienza. From what it seems like, marami siyang kilalang mga politiko. At yung pangalan niya ay nadadawit sa mga ilang kontrobersya. Yung isang pinakamalaking kontrobersya na nadamay siya, yung online bank heist na nangyari involving different international bank accounts. Pero kahit yung mga Chinese na mga businessman, mga yan, kasi nga mararaming pira yan. Kahit ma-involve dyan, kaya na ng lusutan yan. At hindi makukulong yung mga yan. Tunay lang. Nakaabot sa kanya yung pera at na nagkaroon ng Senate hearing, ginawa niya ay sinabi niya na wala siyang kinalalaman doon at napunta lang yung pera sa kanya dahil as a casino junket operator, he gets a lot of money because Senate hearing na yun. That's how they make money. They lend money, they front the money. So may dumating na pera sa kanya at ang ginawa niya ay sinurrender niya lahat ng pera sa gobyerno. Ganon? Ibig sabihin, binigay niya pera lahat sa gobyerno? Ang tanong dito ay Filipino citizen ba tong si Kim Wong? Kasi when you look at the records, mukhang lumalabas na he's still a Chinese citizen. If he's a Chinese citizen, how is he able to buy the Island Cove property of the Remulias? Nako, ay booking. Talaga naman mga Chinese. Bumili sa lupa sa Pilipinas. Kaya lupa na sa Pilipinas, kawawa naman mga Pinoy, yung susunod na generation na gustong bumili ng lupa, wala nang mabili. Ay, paano? Pag-aari na ng Chinese, paano bumabili yan? May harang na, may bakod na, lampas tao pa ang bakod. Sisilipin mo lang, may guard pa, may aso pang malaki. OMG. Yung pinangarap mong lupa na bibilihin mo sa kapitbahay mo, binili na ng mga Chinese. Okay? Pure Chinese, mga kaibigan. Bawal yan. Bakit ganun? Nako. Grabe talaga. Unless nga ibigay mo Filipino, hindi ko alam. At ito yung kailangan natin malaman. Ay, baka may siya. Halimbawa, nakabili siya ng lupa, baka may mga boy-boy siya ng mga Pilipino or mga Jiwawa or alam na. May binayaran siya. Okay, ngayon ang mga hinala ng mga tao ay ang mga Remulia ay nagpoprotekta dito sa Pogo na to. At ang kinatatakutan nating mga kababayan ngayon ay nako, pag napatunayan mo may 10 million ka kay Remulia. Baka dito yung mga Chinese spies o kaya mga military personnel na nandun sa loob na hindi natin malalaman. At apparently, hindi lang kahit sino-sino ang pwede makapasok dito sa compound na to. At kahit ang mga government officials, hindi lang daw basta-basta makakapasok dito. Ibig sabihin, kahit ikaw ay police na military ko, na mga government official, ay
talagang alibang may ano na, may mga papel-papel na, bawal pa rin? Ay matibay pag mga ganyan. Protektado pag mga ano. Oh, naku. Dito sa compound na to. No, apparently, nung binibuild yung compound na to, sabi ni Kevin Wong na they even invited PAGCOR, the BIR, and the Bureau of Immigration to set up an office inside the Island Cove property. Wala akong kabilib-bilib sa mga nagapunta sa probinsya ng mga kwan. Okay? May mga pasugalan. Ano ba chichikin yan? Nako, yan ay nagkakabayaran. Sa mga sabong na lang ha. Bawal ang isabong. Ha? Pag pumunta ang PAGCOR doon, basta't may lagay, okay yan. Alam na. Para daw makita daw na wala daw kalokohan nangyayari at lahat daw to is above board. Well, di ba yung ngayon nangyari sa Bambantar? PAGCOR had an office inside the Pogo operations. Paano nga binabayaran nila? Pira, nagpapatakbo dyan, maliwanag. Tapos bulag ba sila o bingi o tanga lang? Hindi ko alam eh. Wala daw sila. Talaga naman ang buhay ng Pinoy. Ibig sabihin yung Pogo sa Cavite ay walang nakakapasok kahit sino kasi nga natatakot dahil protektado ng mga something-something na mabibigat na tao, ganyan. Possible. Kasi nga ay billion mga kaibigan ang usapan dito. Sino ang makikialam dyan? Wala siguro. Halimbawa ikaw ay ordinaryong politics lang. Barangay kagawad, barangay kapitan. Papasukin mo ang billion business. Ay talagang bago ka makapasok ay sigurado. Matatapalan ka na ng kwarta. Alright? Alam na. Sila nakitang mga kalokohan na nangyayari doon sa loob ng Pogo. So, could it be the same here in Island Cove? Hindi natin masasabi kung may mga kalokohan na nangyayari o hindi. At this point, wala pa namang complaints na lumalabas. Ngayon, tignan natin how this ties up with the challenge na hinarap ni Governor John Vic Remulla. Ngayon, ang sabi ni Governor is kung may magpapatunay na itong isa sa tatlong bagay na to, na number one, na involved daw sila sa operations. Sabi ni Remulla yun? Nung Pogo Island na to. Pangalawa, kung may magpapakita daw na pinoprotektahan nila itong Pogo operations na to. At pangatlo, kung meron daw sa kanyang pamilya ang pumirma ng mga lisensya para makapag-operate itong Pogo Island na to. So, tignan nga natin on all those 3 points. So, the first point... Bibigyan niya ng, ibig sabihin, may magpapatunay na ganyan, bibigyan niya ng 10 milyon? Pwede nga. Nako. Involved ba sila sa operations? Ako, I don't think so. But we don't know. But based on what I've seen... Pero ang tanong ko lang, kasi ang Pogo kasi, ginawang legal ni Duterte nung araw yan eh. Okay? Ginawang legal para makapasok ang Pogo sa Pilipinas, ganyan-ganyan, approve. Ngayon, may nagtayo na nga ng sobrang laking Pogo na yan. Kaya lang, ang tanong dito, bakit yung Chinese nakabili ng malaking lupa? Alright? Malaking lupa dito sa Cavite. Ano nga ba? Okay? May asawa ba siyang Pinay? May, yun na nga. May asawang Pinay? May anak ba siyang Pinoy? Possible na ganun eh. Kasi sobrang tagal sa Pilipinas, baka possible na may naanakan siya na Pinay, nakaanak, Pilipino. Okay? Parang Alice Go. Alam na. Okay, continue lang. Heard so far, kaya, hindi naman... ibig sabihin, kaya nagkaroon siya ng anak na Pilipino para makabili ng lupa. At yun ang anak ang ginamit. Pero kung yung anak ay bumili ng lupa na pure Chinese, ay bawal yan. Okay? Ngayon, anong mangyayari dito? Sa sinasabi mo, Mr. Tan. Okay, Pinoy yan. Pero ito si Mr. Tan, magaling na vlogger ito, mga kaibigan, ha? Pinoy yan. Pure Pinoy. Pilido lang. Ngayon ang mga Pinoy eh. Okay, parang chikwa na ang apelido kasi nung araw yon. Maraming mga Pinoy, Chinese, Pinoy, pero pure Pinoy ito. Okay? Pilido lang niya ay Chinese pero Pinoy ito. Sila involved. Mukhang binenta lang nila yung lupa. Kumita na sila ng 6 billion pesos. Kailangan ba talaga nila maging involved? Parang hindi eh. So we don't know. Unless may bagong lumabas sa ebidensya to prove otherwise, sa ngayon, I don't think they're involved. Yung pangalawang hamon naman ni Governor John Vic Remulla ay kung may nagpoprotekta ba sa kanilang pamilya sa mga Pogo. Okay. Yung current DOJ Secretary ay si Crispin Remulla. Ano yun? At kung naalala nyo, noong July 2023, last year, in-order niya yung NBI to stop all investigations on Pogos. At Ganon.
Ibig sabihin itong si Remulla ay pinigilan niya ang NBI na sa pag-iimbestiga ng Pugo. Sabi mo yan, ha? Okay, continue. At ang rason na binigay niya ay may mga extortion activities na ginagawa yung mga ibang NBI personnel. Medyo weird lang yun para sa akin na ginawa niya yun. Ano? Kasi mukhang may iba pang intention siya at hindi lang yung sinasabi niya. Ay, alam na pag mga ganyan, okay? Alam na yung mga ganyan. I-stop mo ang operation ng, i-stop mo ang pag-raid sa mga Pugo, pag-questionable ang mga ganyan. Ay, alam na. Okay, mahirap na magsalita. Okay, bahala na kayo mga kaibigan kung ano masasabi nyo. Kaya-kaya, okay? Kaya-kaya pasukin or kaya-kaya imbestigahan ito ng Senado. Simple lang ito eh. Kaya-kaya ito imbestigahan ng Senado, itong Pugo sa Cavite, na napakalaki nga at yung sa Banban ay katiting lang daw yon kumpara dito sa Pugo sa Cavite. May kakasakaya? Yan ang tanong mga kaibigan, ang hamon ni Juan at ang tanong talaga ni Juan, bakit nakakabili sila ng malalawak na lupa mga Chinese? Okay, subscribe my channel. Hanggang dito na lang at sagutin nyo na lang ang tanong ko. Okay, subscribe. Thank you, bye-bye.